Pinag-aalis po ng mga otoridad ang mga harang sa kalsada sa R10 Bonifacio Drive sa Maynila, kabilang po ang mga sasakyang iligal na nakaparada. Sa gitna po ng operasyon, nagkatensyon dahil pumalag pa at naglabas ng balisong ang isang driver ng truck. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Nagka-tension na Connie sa clearing operations ng DPWH at MMDA sa Bonifacio Drive sa R10 sa Tondo, Maynila. Pinunutan kasi ng 29 na balisong ng truck driver na si Geoffrey Herbago ang nanitang tow truck operator sa trailer truck niyang illegally parked sa Bonifacio Drive. Agad rumisponde yung mga pulis na kasama sa clearing operation at kinuyog ang driver habang nakadapa at pinusasan face down sa damuhan. Tinapon niya sa kabilang bakod ng balisong niya pero na-recover din ito. Dinala na siya sa police station para kasuhan. Hinila naman ang kanyang truck. Nagpapatuloy ang clearing operations hanggang sa R10. Lahat ng obstruction sa roadside at sidewalk ay kinakarga sa mga dump truck. Mga kahan ng soft drinks, mga sidecar ng pedicab, maging mga tol ng bubong na nakahapay sa daan ay ginigiba. Paulit-ulit ang problema ang road obstruction na ito sa R10. May kubo pa, Connie, sa kalsada na hindi rin tinanggal sa pakiusap ng barangay dahil outpost daw nila ito. Kahit na ito ay obstruction. May pulis sa Tondo pa na naka-uniforme pang nagtanggal ng motor niyang nakapark illegally. At merong isang entire community ng barong-barong na kumain na ng 2 lanes ng northbound ng R10 na dati na namin kinover ang pag-iba ay bumalik din naman at ngayon hindi na sila giniba dahil may usapan na pala sila sa City Hall na under process na yung kanilang relocation. Connie? Oo, saan daw i-relocate itong mga pamilya na ito, Mark? At gaano karami ba yan? Parang 2 lane, medyo marami-rami yan, Mark. Siguro mga 50 families ito, Connie. Pero ang problema nga, sabi nung parang kanilang group leader, ay nung last year pa nakikipag-usap sa City Hall yung kanilang grupo. At ang pangako sa kanila ay first week of January, pero March na ay wala pang bumabalik para makipag-usap sa kanila. So dahil hindi nga natuloy ang usapan, hindi malinaw kung saan yung tinatanong mong eksaktong relocation site kung saan sila pagdadalhan. Sila ay kailangang alisin doon dahil itong R10 na ito, northbound, ay sumasailalim sa sa road expansion program, kaya kailangan silang tanggalin doon at ang DPWH ang nakikipag-coordinate sa NHA para sa kanilang relocation at ang tumutulong sa kanila for surveying ay yung City Hall. Pero ang problema nga ay na-stall na raw itong usapan na ito kaya hindi malinaw. So dahil hindi pa nga malinaw ang lahat, ay pinaubaya muna na huwag muna silang pwersahan paalisin sa lugar na yon. Alright, Mark, maraming salamat sa iyong update sa amin.